Kayo po ay nireklamo na sa korte ng serious illegal detention, pagmamaltrato laban kay LV. Totoo bang minamaltrato niyo siya? Hindi po totoo yun, sir. Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Mula ng simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin noong 2020. September 21. Tapos 2020. 2020, hindi ba 2017? Ito pong kanyang ebidensya. 10 years na pong nawawala si LB, sabi ng pamilya niya. Ang kwento ni LB sa amin, nanggaling siya ng Oriental, nagkaroon siya ng asawa ko sa Oriental. Tapos po ang sabi niya, yung asawa niya lasing biro, binubugbog siya, tumakas siya, buntis siya, nakunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala sa akin, hindi namin alam na may something na siya sa utak niya na kasi iba na yung pinagagagawa niya. Di ba nga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang, kasi nagtsatsanggit kami dito sa barangay 6 noon. Ninakawan niya na ako ng 12,000, 12,000. Ngayon, pinapaalis ko na po siya noon. Sabi ko, kung ganyan din naman ninakawan mo ako ng ganyan. Kasi tiwala mo agad siya sa kanya. Binigay ko sa kanya yung sobrang tiwala na siya na hawak ng susi ng tindahan ko. May record po ba yung pagnanakaw sa barangay? Meron po siyang walang record sa barangay pero may promissory note siya sa akin. Kasi ang ginawa ko, sige, para hindi ka na, kumbaga ang akin po, kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, yung mag-itlog na EBH na truck, pumunta sa akin si John Paul. Ang sabi sa akin ni John Paul, ate, ang record niya sa San Jose, puro pagnanakaw. San Jose? San Jose? Occidental. Ngayon sabi ko, di, maano ko pa sa akin, kasi sa beach siya, medyo may tama yung utak niya, magpapaalisin ko dito sa amin. Sabi siya si Silo. Yun po ang akin. Sinabi ko sa kay John Paul na ako na lang bahala kakausap. Total wala nakakakilala sa kanya dito. May iban sa akin. So, madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. MB ka po, sa San Jose pala ang record mo, puro po nanakaw. Sabi ko sa kanya, ngayon kako, bigyan kita ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Katanungin niyo po sa kanya. Sabi ko sa kanya, bigyan kita ng pagkakataon makapagbagong buhay. Dito wala nakakaalam, ako lang na malikot ang kamay mo. So kako, kung maaari, huwag naman sa akin gawin. Well, Yun ang start niya, sir. Okay. Yun po yung start niya, sir. Before niya ako ninakawan ng 12,000. Yung 12,000 na ninakaw niya sa akin, sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Pinauwi ko siya, kinuha ko siya ng tubig na inumin namin sa tiyanggian dito sa barangay 6. Pagdating ko nung gabi, kasi tanghali na pagdating namin ng gabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali, wala na yung 12,000. Tinanong ko yung 12,000 ko nasaan. Pinaumaga niya pa namin sa akin yung totoo. Kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na pasok sa kwarto ko, walang iba. Okay. Sabi ko sa kanya. Ngayon po ma'am, kung nagnakaw siya, bakit niyo pinakulong? Bakit hindi niyo na pinaalis? Ay, ako po, sabi niya, ate, i-deduct mo na lang sa sahod ko. Ay, ako po bilang tao. Kasi dati po sa Mr. Andy po ako. Di ang ginawa ko sa kang gano'n, kasi ikaltas ko na lang sa sahod mo ng unti-unti. Saan mo dinalakaw ang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na yung nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi anak kita kong kinasusunod, hindi naman ganun yung palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niyo? Hindi po tomboy silbi. Babae. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga